Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasuli Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito ay matatagpuan sa Pilipos 1, talatang 9 hanggang 10. Ito ang sinasabi: idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoon Hesus, patuloy naming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, at pagalingin mo sa mga karamdamang kanilang tinataglay. Nasa hospital man sila o sa kanilang mga tahanan, nagpapagaling, Lord. Ang pagpapala at ang kapangyarihan ay ibuhos mo sa kanila upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga opisina sa araw na ito. Tulungan mo sila, ingatan mo sila, Panginoon, sa lansangan. Kung sila man ay nagdadrive ng motor o kotse, Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo silang makarating sa kanilang pupuntahan na maluwalhati, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga manggagawa, ang aming mga pastor, na patuloy na naglilingkod sa ubasan ng iyong iglesia, Panginoon. Ingatan mo po silang lahat kasama ng kanilang buong sambayan, at patuloy nilang magampanan ang kanilang share ng salita mo, O Diyos, upang maraming maliligtas, Panginoon, sa takdang panahon na muli mong pagbabalik. Bigyan mo sila ng kalakasan, O Diyos, ng karunungan upang kanilang maibigay ang mga salita ng aming Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanyang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mga magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka. Maraming salamat, O Diyos, sa mga tubig na iyong ibinuhos sa amin upang ang aming mga kaibigang magsasaka ay makapagtanim na ng kanilang palay, gulay, prutas at iba pa. Panginoong Hesus, patuloy rin namin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Ika nga ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Pagpalain mo sila dahil sila, O Diyos, ay magbibigay ng maayos na pamuhay ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa bansang Pilipinas. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas.
Amen. Ang kaligtasan, mga kaibigan, ay pagkalibre mula sa panganib at pagdurusa. Ang pagliligtas ay nangangahulugan ng pag-iingat at pag-aalis sa panganib. Ang salita ay nagdadala ng ideya ng tagumpay, kalusugan at pagpapanatili. Minsan ginagamit ng Biblia ang salitang naligtas o kaligtasan sa pagtukoy sa panandalian at pisikal na kaligtasan gaya ng pagkaligtas ni Apostol Pablo sa bilangguan. Kadalasan, ang salitang kaligtasan ay nangangahulugan ng kaligtasang espiritual o kaligtasan sa walang hanggang parusa. Nang sabihin ni Apostol Pablo sa bantay bilangguan sa Pilipos kung ano ang dapat niyang gawin upang maligtas. Tinutukoy ni Apostol Pablo ang kanyang kahantungan sa walang hanggan. Inihalin tulad ni Jesus ang kaligtasan sa pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos. Saan tayo naligtas, kaibigan? Saan tayo naligtas? Sa doktrina ng Kristiyano sa kaligtasan, mga kaibigan, tayo ay naligtas sa puot o paglalapat ng Diyos ng hustisya sa ating mga kasalanan. Ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos at ang kabayaran nito ay ang kasalanan at kamatayan. Ang biblikal na kaligtasan ay pagputol sa kaligtasan mula sa konsekwensya ng kasalanan at dahil doon, ito ay nangangahulugan ng pagpapatawad at pag-aalis ng kasalanan. Ayon sa Roma 5:9, lubha pangak ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Ayon naman sa unang Tesalonica 5:9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, mga kaibigan. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Sino ang gumagawa ng kaligtasan, kaibigan? Sino ang gumagawa? Tanging ang Diyos lamang ang makapag-aalis ng kasalanan at makapagliligtas sa atin sa kanyang parusa dahil sa ating mga kasalanan. Tingnan natin sa pangalawang Timoteo 1:9. Anong sinasabi rito? Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa magsimula ang mundo. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Titus 3:5. Paano nagliligtas ang Diyos, kaibigan? Paano nagliligtas ang Diyos? Sa doktrina ng Kristiyano sa kaligtasan, iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Ang kamatayan ni Jesus doon sa cross at ang kanyang pagkabuhay na maguli ang dahilan ng ating kaligtasan. Malinaw na itinuturo sa Biblia na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng biyaya at ito ay regalo ng Diyos na hindi kayang bayaran ng sinuman. At ito'y makakamtan lamang sa pamagitan ng pananalig kay Hesukristo.
Ayon sa Juan 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ayon naman sa Roma 5:10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ayon sa Efeso 2:5-8. Sa mga Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa Kanya lamang. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Paano matatanggap ng isang tao ang kaligtasan? Yon ang mga katanungan, di ba kaibigan? Paano matatanggap ng isang tao ang kaligtasan? Ang tao ay maliligtas, mga kaibigan. Tandaan natin to. Ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Una kaibigan, kailangan muna niyang marinig o malaman ang tungkol sa Ebanghelyo, ang mabuting balita. Tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesucristo. Pagkatapos, kailangan niyang manalig at buong pusong ilagak ang pananampalataya kay Jesus. Nakapaloob dito ang pagsisisi. Tanda natin yan. Pagsisisi, ang pagbabago ng isipan patungkol sa kasalanan at kay Jesucristo at pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ayon sa Efeso 1:13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Diyos. Pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sa Gawa 3:19, kaya nga, anong sinabi doon? Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sa Roma 10:9-10, kung ipahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaibigan, maliligtas ka. Sapagkat
Sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Ang pakahulugan ng Kristiyano sa doktrina ng kaligtasan, mga kaibigan, ay ang pagliligtas sa biyaya ng Diyos mula sa walang hanggang parusa dahil sa kasalanan. At ito ay ipinagkaloob sa mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kalakip dito ang kondisyon ng Diyos na mapagsisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ay makakamtan sa pamagitan lamang ni Kristo at wala nang iba. No? Wala nang iba. At nakadepende sa Diyos kung sino ang kanyang pagkalooban ng kaligtasan at iingatan hanggang wakas. Ayon sa Juan 14:16, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Sa mga Gawa 4:12 naman, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa kaligtasan na patuloy mong inialok sa amin. Paano kami maliligtas, Panginoon? Unang-una ay tanggapin ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas at magsisi sa aming mga kasalanan upang kami, Diyos, ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Juan 14:6, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Me should not perish, but have everlasting life. Ako ang daan at ang katotohanan. Ang manalig sa akin ay makakapunta sa Diyos o sa kaharian ng Diyos." Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang ito, dahil ito ang aming pinanghahawakan upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Panginoon Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen.